Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! May aswang! Sigaw ko habang tumatakbo. Naiiyak na din ako dahil sa takot. Nangyari ang karanasan kong to sa wakwak nang minsan na ipinagbubuntis ko ang aking pangalawang anak. 4 na buwan na akong buntis nang mangyari to dito sa isang baryo sa Negros Occidental. Tawagin niyo na lang ang baryong ito na Tinok-an. Ako pala si Rosalia. Gusto ko lamang ibahagi ang aking karanasan sa aswang na wakwak dito mismo sa baryo kung saan kami kasalukuyang naninirahan. Kagaya nga ng nasabi ko na kanina, nangyari sa akin ang karanasan to nang ipinagbubuntis ko ang pangalawa kong anak na si Ariel. Masaya kaming naninirahan ng aking asawa, pati mga kasamaan ko sa maliit na baryong ito dahil masagana ang pamumuhay dito. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanap buhay sa amin. Kaya naman hindi kami naghihirap sa pagkain at iba pang pangangailangan. Tawagin niyo na lang din ang aking asawa sa pangalang Teodoro. May sarili din naman kaming maliit na sakahan at alagang kalabaw. Kaya palagi itong nasa bukid at halos gabi na din kung umuwi. Isang araw, habang naglalaba ako sa likod ng aming bahay, ay may tumawag sa akin. Makikiinom daw ito ng tubig. Malayo pa daw ang kanilang pinanggalingan. Kaya naman kaagad akong tumayo para kausapin sila. Agad akong pumasok ng bahay at kumuha ng pitsil na may lamang tubig. Nang matapos na nga silang uminom, agad ako nitong kinausap. 3 silang babae na ang isa ay parang nasa 13 anyos at ang isa naman ay tingin ko ay nasa 8 taong gulang pa lang. Pansin ko din dito ang marumi at punit-punit nilang damit. At ang babaeng kausap ko naman ay nagpakilala na bilang si Aling Jocelyn na sa panahong yun ay nasa 56 anyos na. Nang kinausap ako nito, ay sinabi nito na galing daw sila sa kalapit baryo namin. Nang tinanong ko ito kung saan, ay hindi niya sinagot at bigla na lang tong nagpaalam dahil baka gabihin na din sila sa daan. Tinanong ko ito kung saan sila paroroon. Sinabi naman nito sa akin na sa kanyang kapatid sa dulo nitong aming baryo. Makikita ko daw doon ang maliit na bahay ng kanyang kapatid. Nagpasalamat ito at agad na ding nagpatuloy sa paglalakad. Ako naman ay ipinagpatuloy ang paglalaba. 6:00 na nang makauwi ang asawa ko na si Teodoro at nakwento nito na may nakasalubong daw siyang 3 babae. Agad ko namang nabanggit sa kanya na nakiinom ang mga yon dito sa bahay. Nang nabanggit ko sa kanya kung saan pupunta ang mga ito, ay kitang-kita sa mukha nito ang pagtataka. Dahil daw sa katagalan niya sa bukid, ay wala siyang napansing bahay man lang doon. Ang bukid kasi na sinasakahan ng asawa ko ay nandun sa parte kung saan naglakad ang mga babae. Siguro 1 oras din ang lalakarin papunta sa bukid namin. Kinaumagahan, 5:00 pa lang ng madaling araw nang maglakad ang aking asawa dahil magpapakain pa daw siya ng kanyang alagang kalabaw. Ako naman ay nag-ayos na ng mga dadalhin niya at pagkain. Kinagabihan, pagka-uwi ng asawa ko, ay agad itong pumunta sa CR para maligo. Nakahanda na din ako ng kakainin namin. Maya-maya pa, lumabas na ito at umupo na sa mesa. Habang kumakain kami, ay bigla itong nagsalita at kinuwento ang nakita niya sa bukid. Habang nagpapakain daw siya ng kanyang alagang kalabaw, ay nagawi ang paningin niya sa isang masukal na gubat.
Nakita niya ang isang maliit na kubo at laking pagtataka niya naman dahil sino kaya ang gumawa nito. Dahil sa kuryosidad niya ay nilapitan niya ang kubong ito. Walang tao dahil sa wala man lang siyang konting ingay na naririnig. Naisip niya na lang ang 3 babae na nakasalubong niya noong isang araw. Agad siyang bumalik sa kalabaw na pinapakain niya. Nang matapos na itong kumain, ay muli siyang bumalik at nagpatuloy sa pag-aararo. Dahil napakain niya na ang kalabaw at may sapat na itong lakas. Ngunit habang nag-aararo siya, 7:00 na noon nang makita niya ang 2 bata na may hawak na dugoang hayop. Nilapitan niya ito at nakita niya ang patay na baboy damo. Agad na tinanong kung sila daw ba ang nakahuli nito. Ngunit may biglang nagsalita sa likuran nito at nakita nito ang ina ng 2 babae na nakangiti sa aking asawa. At sinabi nitong siya daw ang nakahuli sa baboy damo. Natakot ang aking asawa dahil sa may nakita itong pulang mantsa sa may bibig nito. Ngunit hindi niya pinahalatang natatakot siya. Tinuro ng asawa ko ang bibig ng babae at agad na pinunasan nito. Sabay sabing siguro ay natalsikan lang to kanina. Nakakapagtaka dahil paano nila nahuli ang baboy damo ni wala man lang itong dalang itak na pwedeng gamitin na pangpatay sa baboy ramo. Nakita ko din ang mga mantsa sa kamay ng babae. Iniba ko na lang ang usapan at tinanong ko na lang ang nakita kong kubo kung sa kanila ba yun. Tumango ang babae. Sinabi na lang daw ng asawa ko na mag-iingat sila doon dahil maraming ahas sa gawing yon. Ngumiti lang ang babae at saka nagpaalam na. Nagtataka man ay bumalik na sa ginagawa ang aking asawa. Agad niyang kinuha ang kalabaw at nagpatuloy sa pag-aararo. Ang tugon ko na lang sa kwento niya ay agahan na lang niya ang pag-uwi at mag-iingat pa din kasi hindi pa niya kilala ang mga yon. Gabi ng Sabado, kasalukuyang umiinom ng gatas noon ang aming kabaryo na si Tinay. Buntis ito at malapit na itong manganak. 9:00 pa lang noon at wala ang kanyang asawa. Nangingisda ang asawa nito ng gabing yon at tanging isang anak niya na 7 taong gulang ang kasama sa bahay. Nakabukas ang bintana at doon siya nakaupo habang umiinom ng gatas. Nang mapansin niya sa maliwanag na buwan ang malaking ibon. Akala niya uwak lang ito. Ngunit habang lumalapit ito, ay palaki ito ng palaki. Nanlaki ang mata ng buntis nang makita niya sa malapitan na noon ay akala niya ay uwak. Ngunit isa pala itong wakwak. Agad niyang sinara ang bintana at tumakbo papasok ng kanilang kwarto. Agad niyang kinuha ang itak at isang garapong asin. Dahil pag nakapasok ito, ay hindi siya magdadalawang isip na gamitin ito laban sa wakwak. Dinig na dinig niya ang huni ng patyanak. Ang patyanak ay isang uri ng ibon at kalahating bata. Sinasabi sa aming probinsya na ito daw ang nagsisilbing gabay ng mga wakwak. May paniniwala din kasi ito sa aming probinsya na pag malayo ang huni ng patyanak, ibig sabihin ay malapit ang aswang. At pag malapit naman ay nasa malayo ang aswang. Narinig niya ang huni ng patyanak, ngunit hindi masyadong malakas. Kaya alam niyang malayo ito at alam niya din na nasa malapit lang ang aswang na wakwak. Naghihintay ng tiyempo kung paano sila makakain. Sumasakit na din ang kanyang tiyan. Mainit din ang kanyang pakiramdam. Biglang nawala ang huni ng patyanak at may narinig siyang pumasok.
Iyak na siya ng iyak. Akala niya katapusan na niya. Agad na nagsalita ang pumasok at laking pasasalamat niya nang umuwi na ang asawa niya galing sa pangingisda. Bigla palang narinig ng lalaki ang huni ng patyanak. Kaya naisipan na niyang umuwi. Umiiyak na kinuwento ng babae ang nangyari sa kanya. Kitang-kita ng babae ang dalawang mapupulang mata ng wakwak. Malaki ang mga pakpak nito at may pagkapaniki ang mukha. Mahaba din ang nguso nito at may mahahabang pangil na naglalaway. Akala ng babae ay ligtas na sila dahil kasama na nito ang kanyang asawa. Isang oras pa ang lumipas. Tulog na noon ang lalaki at gising pa din ang babae dahil sa init na nararamdaman niya. Hindi rin siya makatulog dahil sa pagpumipikit siya ay nakikita niya pa rin ang imahe ng wakwak. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagkalabog sa bubong na animoy may bumagsak na tao dito. Dahil sa bigat nun, maya-maya pa ay kitang-kita niya na unti-unting may bumubutas sa pawid nilang bubong. Ilang segundo lang nang makita niya ulit ang nakakatakot na itsura ng wakwak. Ngunit di siya makasigaw at hindi rin niya maigalaw ang kanyang katawan. Nanigas ito dahil sa takot. Agad na pinahaba ng aswang ang kanyang dila para itong sinulid sa liit. Sinusundan ng tingin ng buntis ang dila. Napapaiyak na lang ito nang unti-unti nang napupunta sa tiyan niya ang dila. Agad siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan na para bang kinakalikot ang kanyang kaloob-looban. Agad na nawalan ng buhay ang babae. Kinaumagahan, paggising ng asawa ng babae, ay kitang-kita niya ang nagkalat na dugo sa kanilang higaan habang katabi niya ang kanyang asawa na duguan at wala na din ang bata sa sinapupunan nito. Nakarating sa akin ang balitang yon kinaumagahan dahil sa malapit lang sa amin ang pinangyarihan. Mga 5 bahay pa ang madadaanan bago sa amin. Noon kasi ay magkakalayo ang agwat ng kabahayan. Hindi katulad ngayon na halos magkakadikit na dahil sa dami ng tao. Itong sinasabi kong buntis ang pinakaunang nabiktima ng wakwak. Naalarma ang mga nakatira sa aming baryo at pati ako ay natakot din dahil ilang araw na lang ay mag-4 na buwan na ang tiyan ko. 4:00 ng hapon nang biglang umuwi ang asawa ko. Maaga daw itong umuwi dahil masakit ang ngipin nito. Agad ko naman itong pinainom ng gamot at pinagpahinga. Madilim na nang lumabas ito. Naikwento ko ang nangyari sa mga unahang bahay na kinain daw ng wakwak ang bata. Natakot ang asawa ko dahil daw nung madaling araw pala na yon ay nakikita niyang parang may lumilipad sa kalangitan na malaking ibon. Hindi niya ito pinansin dahil akala niya uwak lang. Maya-maya pa ay mabilis na lang itong nawala. Napag-isip-isip nito na siguro ay yun yung wakwak na pumatay sa mag-ina. Samantala ng gabing yon ay matyagang naghihintay ang babae na makatulog ang isang pamilya. Hindi niya matiis ang gutom at ang uhaw sa dugo at ng sariwang laman na gusto niya ay sa tao dahil nagsasawa na ito sa mga hayop na hinuhuli niya. Nang hindi na maingay ang bahay, ngunit nananatiling nakabuhay ang ilaw, ay agad itong lumipad patungo sa bahay. Maya-maya pa, ay unti-unti niyang hinawi ang pawid para makita ang buntis. Naglalaway na ito dahil sa bango na naaamoy nito. Nang makita niya na nakadilat pa ang buntis, dahil na din sa takot ng buntis,
ay agad itong hindi nakapagsalita at nanigas ang katawan. Yun ang pagkakataon ng wakwak na kinain ng kanyang biktima. Agad nitong pinahaba ang dila na parang sinulid sa nipis, pero parang kutsilyo sa tulis. Habang kinakain niya ang sanggol sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo at laman nito, agad niyang biniyak ang tiyan ng babae at sabay sipsip sa dugo at lamang loob nito. Hindi na napansin ng wakwak na magliliwanag na pala dahil sa sarap ng kain nito sa laman loob ng babae at sanggol. Agad naman itong lumipad ng mabilis nang makita niyang nagliliwanag na. Nang pagkadating nito sa bahay, ay agad din itong nagpalit ng anyo para hindi makita ng dalawa nitong anak. Makalipas lamang ang isang araw, ay 2 buntis na naman ang nabiktima ng wakwak. Nakita na lang ito ng kanilang asawa na duguan at wala ng bata sa loob ng tiyan nito. Isa sa mga namatayan ng asawa ay si Kuya Lito, isa sa mga nakatatanda sa aming baryo. Ang tanda niya ng gabing yon, bago mangyari ang pagpatay sa kanyang mag-ina, ay may nakita siyang ibon na nakadapo sa isang malaking kahoy. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nang natutulog na sila, ay malikot ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin dahil sa pagod na rin. Ilang segundo lang ang nakalipas ay hindi na malikot ang kanyang asawa. Akala niya tulog lang ito. Ngunit napasigaw siya nang makita niya kung paano namatay ang asawa niya. Nakadilat ang mata habang wala ng lamang loob, pati ang tiyan nito. Samantalang ng gabing yon ay nasa puno lang si Aling Jocelyn, nagbabantay sa kanyang sunod na biktima. Nakita niya ang lalaki na nakatingin sa bandang gawi kung nasan siya. Subalit ay agad din itong pumasok sa loob. Matyagang naghihintay si Aling Jocelyn na makatulog ang pamilya kung saan may buntis siyang pinupuntirya. Kumakalamang kanyang tiyan dahil nagugutom na naman siya. Maya-maya pa ay agad siyang lumipad patungo sa bubong ng bahay. Ngunit sadyang umaayon sa kanya ang panahon dahil may butas iyon na maliit. Kaya hindi siya nahirapan pang palakihin ng butas. Maya-maya pa, sa butas ay nakita niyang nakahiga ang babae habang masarap nang natutulog. Bigla siyang natakam sa nakita niyang nakaumbok na tiyan ng babae. Katulad ng dati, agad niyang nilabas ang mahaba niyang dila at agad na pinasok ang pusod ng babae. Nakaramdam ng sakit ang babae, kaya malikot ito. Subalit talagang gutom si Aling Jocelyn. Gamit ang matulis na dila ay sinipsip nito ang bata, pati na rin ang mga lamang loob ng babae. Umuwi na naman siyang may bahid ng ngiti habang busog sa bago niyang naging biktima. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, 10:00 ng gabi, nang makita ang isang bahay na papaalis ang lalaki. Napangiti si Aling Jocelyn. Agad siyang nagkubli sa isang mataas na puno para pagmasdan ng papaalis na lalaki at ang maiiwan nitong buntis na asawa. Nang makita niya na agad naglakad ang lalaki, ay matyaga ulit siyang nag-intay para sa susunod niyang biktima. Maya-maya pa ay pinatay na ng buntis ang ilaw. Napangisi si Aling Jocelyn. Kaunting oras pa ang kanyang inintay at wala na siyang ingay na narinig galing sa loob. Kaya agad siyang lumipad papunta sa bubong. Agad na naghanap si Aling Jocelyn sa parte ng bubong na madaling butasin. Agad naman niyang nabutas ang parte ng bubong kung nasaan ang babae. Ibinuka niya ang kanyang bibig at agad na pinababa ang kanyang dila. Ninanamnam pa niya ang pagsipsip nito nang biglang makarinig siya ng ingay
mula sa baba. Nakita niya ang lalaki na umalis kanina. Agad na lumipad si Aling Jocelyn papalayo ng bahay na yon. Agad na tiningnan ni Kuya Lito ang kanyang asawa. Ngunit kagaya ng iba, patay na din ito. Kasama ng kanilang anak. Agad na lumabas si Kuya Lito at nagsisigaw. Nagsilabas naman ng mga tao para malaman kung anong dahilan ng ingay. Napalabas ako ng gabing yon dahil malapit lamang sa amin ang bahay na yon. Nakita ko ang itsura ng asawa ni Kuya Lito. Kitang-kita ko kung paano ang itsura nito at kung paano nabiyak ang tiyan habang walang lamang loob. Kinabukasan, balitang-balita na rin ang nangyari sa bahay sa may sentro. Nakita na lang din ng babae na wala ng buhay at nawawala din ng anak nito sa sinapupunan. Halos araw-araw na lang may nabibiktima ang wakwak, kaya galit na galit ang mga taga rito at ang mga lalaking nawalan ng asawa at anak. Isa na dito si Kuya Lito. Ilang araw ang lumipas ay 4 na buwan na ang tiyan ko. Halata na din ang pagbukol nito. Ngunit sa hindi inaasahang gabi, natutulog kami ng aking asawa na si Teodoro nang makaramdam ako ng sobrang init. Kaya agad akong nagtanggal ng damit at tanging bra na lang ang aking suot. Maya-maya pa ay naririnig ko ang paghuni ng patyanak na nasa malapit. Hanggang sa lumalayo na lang ito at mga ilang minuto ang lumipas ay napapansin kong unti-unting nagkakabutas ang aming bubong. At nakita ko ang mapupula nitong mga mata at nang dahil sa gulat ko ay agad akong napasigaw at ginising ang aking asawa. Nagising naman ito at tinuro ko ang bubungan. Napansin din naman agad nito ang butas na gawa ng nilalang na nasa bubong. Pinagmumura niya ito. Lumabas ang aking asawa habang sumisigaw. Maya-maya pa ay pumasok ito at kumuha ng itak. Habang sumisigaw ay winawasiwas niya ang itak. Dahil sa ingay ay narinig kami ng isang kalapitbahay at nakarinig na lang ako ng putok ng baril. Agad din akong lumabas para tingnan ito. Maya-maya pa ay dumating si Kuya Emilio, matandang kapatid ng asawa ko. Narinig pala nito ang asawa ko na may minumura. Lumabas ito ng kanilang bahay, ngunit nang pagkatingin nito sa bahay namin ay kitang-kita nito kung paano lumalaban ang isang nilalang sa aking asawa. Nang paputukan nito ni Kuya Emilio, naging dahilan yon ng paglipad ng aswang patungo sa mapunong direksyon. Nagpapasalamat ako dahil narinig kami ni Kuya Emilio. Kung hindi ay kami na ang susunod na nabiktima ng wakwak. Nasugatan ng asawa ko ang aswang sa kanang bahagi ng braso nito. Kaya yun ang nagsilbing palatandaan niya para kung sakaling makakita siya ng may sugat sa kanang braso ay yun na ang wakwak na sumasalot sa aming baryo. Kinabukasan ay tanghali nang umalis ang asawa ko dahil hindi makatulog kagabi dahil binantayan ako nito dahil sa takot na bumalik ang wakwak. Ngunit nang malapit na siya sa maliit niyang pahingahan, sa may kubo-kubo niyang maliit, ay nakita niya ang 3 babae na may hawak na mga kahoy at tinanong niya ito kung saan galing. Ang sagot lamang ng babae na si Aling Jocelyn ay nangahoy daw sila bilang panggatong. Ngunit napansin ng asawa ko ang tinatago nito, ang isang braso. Nagtataka man ay hindi niya na lang ito pinansin. Maagang umuwi ang asawa ko dahil sa takot nito na baka balikan kaming mag-ina ng wakwak. Nasabi niya sa akin na nakita niya si Aling Jocelyn. Tinanong niya kung taga saan si Aling Jocelyn
Ngunit hindi ko naman masagot kung saan. Dahil yung araw na unang araw pa lang dito ng pamilyang yon ay hindi naman ito nasabi sa akin agad na hinihinalaan ni Teodoro na ang pamilyang yon ang wakwak. Kaya minanmanan niya ang mga ito. Isang umaga palihim na nagtago ang aking asawa sa may malaking puno para tingnan kung may kakaiba sa maliit na kubo sa may masukal na gubat kung saan nakatira ang mag-ina. Nung una ay wala siyang makitang kakaiba dito. Paalis na sana siya nang biglang may nagsalita. Sinasabi nito na sa oras daw na mahina na ito ay ipapasa niya na daw ang binhi o ang pagkaaswang niya sa dalaglita. Nanlaki ang mga mata ng asawa ko dahil hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Gustong-gusto niya mang patayin na si Aling Jocelyn ng oras at araw na yon ay hindi niya magawa dahil wala siyang katibayan. 3:00 pa lang ng hapon nang nasa bahay na agad ang asawa ko ay sinabi nito sa akin ang nalalaman nito. Sinama ng asawa ko ang ilang mga kaibigan niya para magmatsyag sa maliit na kubo na alam niya na ang totoong pagkatao nito. Dahil sa ayaw na ng asawa ko na makapaminsala pa ang aswang, ay agad itong nagsama ng iba pa nitong kaibigan para puntahan at magmanmang muli. Nang makarating na sila sa maliit na kubo, ay kitang-kita nila ang pagpalit ng isang babae na hubot-hubad na nagpalit ng anyo at tinubuan ito ng malalaki at malalapad na pakpak. Pumangit din ang wangis nito habang naglalaway, sabay lipad sa langit. Dahil sa takot ko na kung anong mangyari sa asawa ko, hindi rin ako mapakali, ay agad kong kinuha ang flashlight at sumunod sa asawa ko. Malayo-layo na ako sa kabahayan at kunting lakad pa ay madadaanan ko ang palayan. Nang naglalakad na ako, ay bigla kong narinig ang patsanak na nagbibigay ng kakaibang huni. Nakakatakot ito. Pinatay ko ang lente at nakiramdam. Natatakot ako ng mga oras na yon. Binuksan ko ulit ang flashlight at nagpatuloy sa paglalakad. Nang kalahati na ng palayan ang nalakad ko, nang bigla akong napatingin sa langit dahil sa malaking ibon na nakikita ko. Alam ko na ito yung wakwak. Mabilis akong tumakbo pabalik. Tumakbo ako habang sumisigaw ng tulong ng mga oras na yon. Sobrang takot ang nararamdaman ko. Malayo-layo na din ako sa mga kabahayan. Akala ko katapusan ko na. Nadapa ako at agad na tumilapon ang tsinelas ko. Hindi ko na ininda ang tsinelas ko. Sabay tayo at takbo ulit habang sumisigaw. Maya-maya pa ay narinig ko ang sigaw ng asawa ko. "Dapa! Malapit na sa iyo ang aswang! Dapa!" Nang marinig ko yun, ay dumapa ako. Sabay sabi sa akin ng asawa ko na pumunta ako sa mataas na damo. Nakwento sa akin ng asawa ko nung natapos na yung karanasan kong ito na kaya niya daw ako pinatakbo sa mataas na damo dahil takot daw ang mga wakwak sa ganito. Agad naman ako pumunta sa mataas na damo, sabay nagtago dito. Tinitingnan ko ang asawa ko habang nakikipagbuno sila sa wakwak. Maya-maya pa ay nasugatan nito ang isa sa mga kasamahan ng asawa ko. 5 silang magkakasama nun at may kanya-kanyang itak. Maya-maya pa, nakarinig kami ng sigaw. Pamilyar na sigaw. Kasama ng iba naming kabaryo habang may dalang mga sulo. Nalaman pala ng mga ito na wala ako sa bahay dahil maghahatid ito ng karne ng ulam. Agad na bumalik ito sa bahay nila at nagtawag ng mga kasama dahil alam nitong nasa panganib ako
pati ang nasa sinapupunan ko. Si Kuya Emilio ang sumisigaw. Maya-maya pa ay nagpakawala ito ng isang putok. Dahilan kaya lumipad ang aswang. Samantala ng mga oras pala na nagpapalit ng anyo ang wakwak at lumipad ito sa kalangitan, ay agad itong sinundan ng asawa ko at mga kasamahan nito. Maya-maya pa nang nasa kalagitnaan sila ng pagsunod sa wakwak, ay nakita ako ng asawa ko. Sinubukan din akong tawagin ito, ngunit hindi ko marinig dahil malayo-layo pa ito. Maya-maya pa nga ay nakita ko na ang wakwak, kaya naging dahilan yon ng pagtakbo ko. Nang tingnan nila sa langit, ay lumilipad ito pababa papunta sa akin. Kaya agad na tumakbo ang asawa ko para tulungan ako. Maya-maya pa narinig ko na lang ang sigaw ng asawa ko. Nang barilin ni Kuya Emilio ang aswang, ay agad itong lumipad. Paikot-ikot na para bang hindi ito natatakot. Nagpakawala ulit ng isa pang putok ang Kuya Emilio. Maya-maya pa ay lumipad ang aswang patungo sa kakahuyan at alam na ng asawa ko kung saan ito pupunta. May ilan ang humabol, ngunit ang asawa ko at si Kuya Emilio ay nag-alala sa akin at agad akong inuwi. Bumalik silang dalawa para balikan at paslangin ng aswang. Pag-abot nila ay patay na ang dalawang bata. Nang hinahabol nila ang aswang, ay bigla itong bumaba sa bahay nito. Ngunit hindi ito nagbago ng anyo. Maya-maya pa ay lumabas ulit ito. Dala ang dalawang bata na wala ng buhay. Pinatay nito ang kanyang sariling anak. Maya-maya pa ay dumating na din ang Kuya Emilio. Ang asawa ko ay nadatnan nilang nakikipagbuno sa malaking ibon. May isang agad na pumutol ng kahoy at tinulisan ito at agad na binato sa wakwak. Maya-maya pa ay nagpakawala ng malakas na sigaw ang wakwak at agad na lumipad pababa at sabay sakmal sa leeg ng isa nilang kasamahan. Nang makita iyon ng Kuya Emilio, ay agad niya itong pinaputukan at sabay taga naman ng isa pa nilang kasamahan. May isang sinunog na din ang bahay para lumiwanag ang paligid. Lilipad pa sana ang wakwak nang biglang tagain ulit ito sa parting pakpak. Kaya hindi na ito nakalipad pa. Binukan ito ang isang pakpak, ginamit para panghampas. Pero may sugat na din ang aswang at hindi na nito kaya. Galit na tinaga ni Kuya Emilio ang aswang hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Habang iniisip ko na pinatay ni Aling Jocelyn ang kanyang sariling anak, ay siguro dahil mamamatay lang din naman si Aling Jocelyn. Kaya mas mabuti na isama na niya ang kanyang anak. Matagal din ako na nakahiga sa bahay dahil sa nangyari. Dahil sa naapektuhan ng pagbubuntis ko. Dahil siguro sa pagtakbo at pagkadapa ko. Ngayon 4 na ang anak ko at dito pa rin kami nakatira ng asawa kong si Teodoro sa Negros. Sa ngayon wala na naman akong naririnig tungkol sa mga wakwak. Siguro dahil na rin sa unti-unti nang dumadami ang tao sa aming baryo na ngayon ay syudad na. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.